Good day, ladies and gentlemen. Welcome to another video na sasagot sa inyong mga katanungan. At maraming salamat po sa lahat ng mga nagko-comment sa ating YouTube channel, sa mga nagla-like, nagsusubscribe, at marami pang iba. Sa kasalukuyan ay nasa 46,000. Naku, konti na lang po mga kaibigan. 47,000 na po tayo, no? Kaya kung mangyari lamang po, okay lang po ba? Paki-like and subscribe na po ang ating channel upang nang sa gayon ay dumami po ang ating mga subscribers. Maraming salamat po. By the way, unahin ko na ha. Meron po tayong trading ngayon ng GGives Cash Convert. Ano po? Check nyo po ang inyong mga GCash account. Baka meron po kayong GGives eligibility at nais po ninyong i-convert ito into cash. Mangyari lamang po na, ano ba tawag dyan? Paano ba? Ilalagay ko ba yung cellphone number ko dyan? Ilalagay ko ba yung cellphone number ko dyan sa description box sa baba? O magko-comment ba kayo? Paano ba, ha? Sige, tignan ko kung paano gagawin. Siguro mas maganda ilagay ko yung cellphone number dyan sa baba, no? Dyan sa may description. Kaya alam, baka naman bulabugin ako na sa katerbang mga magko-comment o mag-chat-chat sa atin. Ano po? Ayan, kung nais po ninyong alam po na may extra SIM doon. Tama. Sige, yung mga magko-comment po o yung mga nais magpa-trade, magpa-convert. Ayan, yes. Meron po ako actually na Facebook page, pero mas gusto ko doon na lang siguro sa cellphone number. Yan, yung mga magpapatrade, yung mga magpapakonvert. Tapos mag-video call tayo kasi doon sa text, no, doon ko isi-send sa inyo yung ating Facebook Messenger. O kaya ilagay ko na dito direkta yung Facebook Messenger. Actually, alam nyo naman po yun yung aking Facebook. Basta, ganito lang ang tip ko sa inyo. Kung magpapatrade po kayo, magpapakonvert kayo, kahit kanino, always make sure na makipag-video call po kayo, ha? Lalo na kung malaking halaga po yan. Actually, kahit hindi malaking halaga, basta magpapatrade po kayo at makikipag-transact po kayo na merong kinalaman sa pera, lagi po kayong makipag-video call upang nang sagay hindi po kayo maloloko, okay? So, ganito gagawin ko. Nandiyan sa description box sa baba ang aking Facebook account. O, huwag kayong maliligaw, ha? Mamaya, ibang Facebook na naman yung mapuntahan ninyo. Peking DJ Chico Arellano, ha? Ayan ang ating pangalan. Ayan. Basta, ikiklik ko yung link. Ilalagay ko yung link dyan sa description box sa baba. Pag pinindot mo kasi yun, matik po yun, mapupunta na kayo sa aking Facebook page, no? Hindi mo kailangang i-search sa iyong, hindi mo kailangang i-search sa iyong Facebook. Kasi pag sinearch mo, pwede pang mangyari, mali ang ma-search mo. Tapos ma-scam ka pa. O, diba? Mali ka pa, ayaw makipag-video call kasi hodang busy daw siya at iba pa, no? So, ganito, magpa-trade ka na, GGives Cash Convert, available as of today. Available po yan, ha, mga kaibigan. Okay? Makipag-video call para sure. At ngayon, eto, nakatanggap tayo ng katanungan mula sa ating mga users. Teka, batiin ko muna to, ha. Hello, Kelly Diaz. Kumusta ka? Kay Halal Jenny. Ayan, Halal o Jalal Jenny. Sabi niya dito, boss, nakalimutan ko ang Gmail password. Gmail at password. Paano yun? Ako, patay tayo dyan. yung Gmail account mo, nakalimutan mo, pati password mo, nakalimutan. Paano tayo niyan? Paano ka magla-login kung pati username mo, nakalimutan mo? Gumawa ka na lang ng bago para check na meron kang account, di ba? Ang hirap yata niyan. Gawa ka na lang ng bago kung nakalimutan mo yung Gmail mo at password mo, okay? At ito naman kay Ariel Demandante 2842. Boss, paano kaya iyon? Dapat month ng October 2025, fully paid na ako sa G-Loan. Eh bakit diretso paniningil hanggang ngayon 2026? Nakusa silang nagkakaltas sa GCash ko. Naku po, bakit nga kaya ganun, Dapat, ganito, sure ka ba na nagkakaltas yung G-Loan mo? Ganito, i-open mo yung G-Loan account mo, yung G-Loan dashboard mo, i-open mo yon. Pagka na-open mo na yung G-Loan dashboard mo, makikita mo doon yung statement of account mo. Yung parang, makikita mo doon ilan pa yung bayad, di mo bayad, yung amortization schedules mo doon, makikita mo. Tapos, check mo din yung iyong transaction history. I-check mo yung transaction history mo kung saan napunta yung kaltas na binawas sa iyong GCash wallet, okay? Pumunta ka doon sa transaction history mo, i-check mo saan napunta. Kasi malalaman mo naman yan kung napunta ba yan sa GGives o sa G-Loan mo, di ba? Pumunta ka ngayon doon, as in now na. Tapos pumunta ka rin sa G-Loan dashboard page mo, check mo doon sa my statement of account. No, sa section na merong nakalagay statement, yung amortization schedules mo, yung mga due dates mo, tignan mo doon. Kasi doon mo malalaman kung fully paid ka na talaga o hindi pa. Baka kasi akala natin, syempre, pwedeng akala natin paid na tayo pero hindi pa pala, di ba? Akala natin 2 months or 3 months to pay lang, hindi pa pala. Akala natin kung magkano yung inutang natin, 5,000, 5,000 lang yung babayaran natin, hindi pala yun, no? Hindi ganun yun. Kasi pag umirap tayo ng 5,000,
Siyempre may interest po yun. Hindi lang po 5,000 yung binabalik natin kay GCash o kay GGives, no? Ang binabalik natin, kasama yung interest. Kasama yung processing fee. Kaya siguro inisip natin, fully paid na po tayo. Anyway, Ariel, Kuya Ariel, no, i-check mo mabuti tapos saka mag-comment ka ulit dito, update mo ako, okay? Kaya Daisyline Matienzo, 1325, nag-full payment po ako. May reloan, kaso 24 hours pa daw hintayin ko bago pumasok yung G-loan. Pero may offer na siya. Wow! Ang galing naman, Daisyline Matienzo, 1325. Fully pay mo na, tapos, ang tanong ko nito, fully paid mo na, okay? So ngayon, in advance full payment mo ba yan? Kasi kung in advance full payment mo yan, advance as in super advance ha, halimbawa 1 year to pay, 2 months pa lang in advance payment mo na, ay wala kang magiging offer niyan. Pero kung halimbawa 1 year to pay, tapos 10 months pa lang or 11 months pa lang, may offer na sa'yo, tapos nag-fully pay ka na, tignan natin kung ano yung magiging offer sa'yo. Ang pinakamaganda talaga mga kaibigan, alam niyo po kung ano, tapusin po ninyo sa tamang term. Yun talaga yun. Mas mataas yung chances na tumaas po ang inyong mga G-loan offer. Halimbawa, 12 months to pay. Tapusin mo talaga siya ng 12 months eksakto sa mga due dates. No, early or before, on or before due dates, i-fully pay mo na. Dahil I am sure, mataas ang magiging offer talaga sa'yo, no? So, sa'yo, Daisyline, after 24 hours pa daw, bago ka makapag-reloan, yes, ganun talaga yung proseso nila, no? Kailangan muna nilang i-clear yung account, tsaka kailangan nilang i-evaluate. Di ba? I've told you before, mga kaibigan, na bawat G-loan application, bawat G-Gives application is considered a new application. At kapag new application, meron po ulit itong re-evaluation, no? I-check nila ulit ang paying habit mo, ang iyong G-score, ang iyong everything about your transaction, how you use your GCash. Diyan natin malalaman lahat yan. So, hintay ka lang, Daisyline, tapos update mo kami, Daisyline, ha, kung anong offer sa'yo, magkano yung offer sa'yo, di ba, magkano in-increase, update mo kami, okay? So, yun lang naman po muna for the meantime, ladies and gentlemen. Ako po si Chico. Kung may katanungan kayo, may comment, magpapakonvert kayo ng GCash ninyo. Andyan sa description box sa baba yung instructions, okay? Para ma-chat nyo po ang legit at tunay na DJ Chico, okay? Madali lang conversion natin. Scan QR lang tayo sa ngayon, okay? Ako po si Chico. Enjoy the rest of the day and God bless po!